Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, mag-update tayo sa ating 23 days old na ampalaya kung saan nabugbog sa hangin. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber, bless po tayo sa hapong ito kasi sa wakas inuulan na ang ating ampalaya. Sana nga mga ka-farmers, may ulan pa, parang mabilis lang itong nakaka-recover dahil alam nyo mulang naitanim ito mga ka-farmers ko lang, may ulan pero ambon lang. So umaasa lang po ito no sa araw-araw naming pagdidilig ng tubig. Kaya ngayon nakakatuwa yan o, basang-basa na sila. So daanan pa namin ito ng tiller din, ihagis ang lupa parang ganyan mga ka-farmers sa puno ng ating ampalaya. And then nalagyan na po natin to ng ipot. Ang kulang din ay fertilizer. So yan po mga ka-farmers. And then lahat mga ka-farmers nalagyan na po ito no ng tie wire. Kung nakikita nyo, ito ang tie wire. So tinatalian ng Atlas Patwine, yung ini-install nila, yun ang tinatali din parang hindi gumalaw at magandang tingnan at pantay mga ka-farmers magkabilaan. I-try mo daw din I-try mo din So yun po no. So madami ng sanga ang ating ano po ampalaya. Tulog na sila mga ka-farmers oh. Ang dahon. Yan, may mga mapapansin na tayong mga bunga oh. Yan. So 23 days mga 3 weeks mga ka-farmers from now, pwede na tayo mag-harvest din no, ng unang harvest natin. Yan ang mukha nila oh. So napakataas po ang linya po ng ating ampalaya simula doon papunta din kasi simula doon papunta din nasa 75 ka puno. Ganon din dito simula sa dulo papunta din 75 din. So sa madaling sinita nasa 150 ka puno, and then 1 meter 150 meters. Yan, nasa 40 ata to ka kapin ano kalinya. So 6,000 to ka puno kapin mga ka-farmers. And then may naputol sin 6 to, basta hindi to bababa sa 6,000 ka puno. So ngayon kung ating lalapitan sa camera, ganyan na sila kaganda oh. So tuwang-tuwa na ako mga ka-farmers kasi may mga dalang bunga na sila, and then yan inuulan oh. So sana nga makaka-recover to kasi delay nito ng kunti sa kanyang tubo. Dapat mga ka-farmers pag 23 days na lagpas na to sa kalahati no. Ang iba parang nasa kalahati pa lang oh no. Ang iba ay may pa isa-isang lagpas na sa kalahati ang kanyang tubo. Yan. So bugbog to sa ulan na sa hangin. Mga ka-farmers, alam nyo ilang araw ang hangin, walang dahon tong maganda na ating mapapansin. Lahat oh sirang-sira oh. Parang ano sa hampas ng hangin. Pero makaka-recover to mga ka-farmers. Yan, maganda na silang tingnan. So ngayon samahan niyo ako no. Punta tayo doon sa ating area para sa tataniman ng talong. So yung nadaanan natin yung nakabid na, ang itatanim natin dyan kamatis, and then sa tataniman po natin ng mga talong hindi pa nabid. Yan mga ka-farmers oh. Maganda ng tingnan. Yan. Magandang tingnan, and then napakalinis. Yan, may bunga na mga ka-farmers oh. Bunga sa sanga. Yan. So hindi po tayo nagpruning sa ating talong at ating kamatis ampalaya mga ka-farmers. No, pati sa talong at kamatis hindi tayo nagpruning. Noon mga ka-farmers nagpruning po tayo. Yung nasubukan ko na alin sa magandang paraan, pruning ang itde, ang may magandang kalabasan at may maraming number of kilo na makukuha. Doon ko pala napatunayan no sa hindi magpruning. Kasi pag hindi tayo mag-pruning mga ka-farmers, maraming sanga na makakatulong sa atin para magbigay ng maraming bunga. Kaya yun po mga ka-farmers ang
ang aking practice hanggang sa ngayon. Ayan mga ka-farmers, maganda na silang tingnan hanggang doon. So nasa daan tayo sa gitna, ganito kaganda ang ating daan. Kasi align na align po mga ka-farmers ang mga poste, sobrang tuwid parang isa lang. Yan. Kahit sa aking likuran. Ganyan katuwid hanggang doon mga ka-farmers, kita mo sa ating greenhouse. Pati sa poste sa greenhouse mga ka-farmers. No, ina-align po natin para ang magandang tingnan. Arrange. Yan. So asahan natin ang ating harvest din sa July 20, no? Mga July 20 may harvest na tayo din mga ka-farmers na palaya. Sana nga may mabutan tayong magandang presyo. Kasi alam niyo mga ka-farmers, panahon natin ngayon, share ko lang po sa inyo, sobrang mahal po ang mga imports, no? Yung mulang nagtaas ang mga diesel, tumaas din ang mga po dahil po sa tracking, mahal din. So tinaas nila. So ang kawawa mga ka-farmers, ang mga farmers, dahil yun po ang apektado. So yung gawa ng pagkain para maiihain tayo araw-araw, yun pa ang apektado, yung mga produkto naming mga farmers. So ang kawawa hindi ang mga consumer kundi ang mga farmer na pinanggalingan po, no, sa pagkain. So yan na po sila. Sobrang ganda ng tingnan. So dito banda mga ka-farmers, hindi pa ito lahat na ayos, tingnan nyo. Putol pa ang mga twine sa lakas po ng hangin. Yan. Doon banda mayroon. Yan mga ka-farmers, yun ang resulta sa sobrang lakas ng hangin. Yan sabi ko, kung may dalang ulan to, bagyo na, kasi napakalakas po mga ka-farmers. Parang nasa sasakyan ka ng pick up sa likuran. Natunog ang lakas ng hangin sabay sa Atlas Flat Twine at natunog. Ayan po. So tuwang-tuwa na ako sa aking nakikita na pag-recover sa tanim na stress sa hangin, stress sa init. So sa wakas, no, ngayon lang nakakaulan. Hindi naman natin masabing malakas ang ulan, pero tamang nakakainom ang ating mga pananim. So malaking bagay na po mga farmers sa ating tanim ang ulan. Okay, nakakarating na po tayo sa ating area para sa talong mga ka-farmers. Ito po may layout na to mga ka-farmers. Ginang mo ang layout sa ating mga tao. Yung poste pa lang mga ka-farmers, ganyan, nakagandang tingnan, nakakatuwa po. Yan. Yan, ganyan sila. And then sa gilidan at saka doon. So ang gagawin nila din mga ka-farmers, dahil wala tayong pang vade, tatalian nila ng linya, pwede low vade or tansi, simula sa isang poste papunta din bago nila iano sa pala. Yan, may mga na poste na nakawayan. So yung poste na yun mga ka-farmers, mula dyan hanggang doon sa ating greenhouse, parang isa lang. Sobrang tuwid mga ka-farmers kasi ina-align nila. So pag sanay na ang mga tao natin, hindi na tayo mahirapan sa kanila na ganito ang gagawin ninyo. Ganyan. Yan So kawayan, pati ang paltak sa gilid natin natalian ng tie wire, kawayan din. Yan. Kawayan yan mga ka-farmers, buo. So mas maganda malaki kasi napakalaki po sa ating stellar, no? Mahigit kumulang 2 hektarya. Kaya ang ating paltak natin tanalian ng ating tie wire na number 14 or number 12, kailangan malaki, parang matibay. So yung pang natin mga ka-farmers,
number 12 to, no? Ganito kalaki yung number 12. Parang pako na 2.5, no? Kasi laki yun yung pako na 2.5. Yun po ang ating number 12. Tinalit sa isang paltak isang dulo, and then iniikot lang dyan, tapos tinalit na pagdating dito sa paltak. So ganyan lang mga ka-farmers ang ating gagawin. And then posting buo, no? Ang ating buong kawayan ang ating ginagawang pang sa ating mga ampalaya. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shout out po sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, sharer at commentator. At maraming salamat po ulit sa iyong patuloy na pagsuporta. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Thank you.